Sige mga tao. Alam ko na maraming tao sa konserbatibong panig, mga taong makabayan o mga nasyonalista. Madalas silang naiinis sa mga taong katulad ko. Tommy Robinson, At napakarami pang ibang tao na mga kultural na nasyonalista o tradisyonalista na lumalaban para sa kanluraning sibilisasyon. lagi nilang tinatanong bakit natin sinusuportahan ang mga Hudyo. Bakit? Kasi, alam mo, may malaking bahagi sa konserbatibong panig na hindi gusto ang Israel. At dahil doon, nagsisimula silang kamuhian ng mga Hudyo. Pagkatapos, kinamumuhian nila tayo dahil sa suporta natin sa mga Hudyo at sinasabing kung tapat ka sa Australia o kung isa kang makabayang Briton, bakit inuuna ang Israel? Una, hindi namin inuuna ang Israel. Sinusuportahan nga namin ang Israel. Dahil dito, sinusuportahan din namin ang mga Hudyo. Dahil alam namin na ang mga tao ay inaatake nila at tayo rin, kaya't may iisang kaaway tayo. Ito ay Islam. O kung gusto kong maging maingat, Islamismo. Magkaiba lang sa pangalan, pero wala namang tunay na kaiban. Alam natin na saan man pumunta ang mga taong ito, ang mga Islamista. At muli, walang pinagkaiba. Sinasabi ko lang ito para maging maingat. Kinamumuhian ng mga Islamista ang mga Hudyo. At ang mga Hudyo ang palaging unang target nila dahil nakikita nila itong mahina. Palaging kaunti ang bilang nila. Hindi sila kilala sa karahasan. Hindi sila kilala sa pagbuo ng mga gang at mararahas na sindikatong kriminal. Hindi sila kilala sa ganoon. At ito ang dahilan kung bakit sila madaling target. Sila palagi ang unang inaatake. Nakita natin yan sa Melbourne. Nakita rin natin yan sa Sydney, sa Bondi Massacre. Nakita rin natin yan sa London sa isang antas na hindi maintindihan ng karaniwang tao. Hindi ko maintindihan paano nakakayanan ng tao tumira sa UK. Tingnan mo, may bagong video mula sa Sunderland, UK. Tingnan mo to. Ang mga nagwawalang mga migranteng lalaki ay nagtataga ng isa't isa gamit ang mga itak sa maliwanag na araw sa harap ng buong mundo. Wala ni isang Briton dito, buti na lang. Walang Briton sa biktima o gumawa ng krimen, pero nangyari ito sa liwanag ng araw. Tingnan mo ito. Hindi nakapagtataka na wala kang makitang tao sa likuran. Walang mga tao sa paligid. Ano nangyari? Ginawa ito, peke ito. Sinadya nila ito. Lalong lumalala ito araw-araw. Tingnan mo ito. Hindi ko alam kung ito'y. Ano ba to? Pareho lang naman. Tingnan mo sila. Nag-aaway lang sila. Tingnan mo yung babae na nakatayo lang doon. Tingnan mo ito. Nag-aaway lang sila. Saksak, saksak. Sorry, hindi ko mapapakita ang buong video. Anong dapat mong gawin? Watak-watak ang mga partido. Maliban na lang kung tama ang iboto ng buong bansa, lalo akong nadidismaya sa ating mga parlamentaryong demokrasya. Sa tingin ko, ang demokrasya ng Amerika, sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, o sige, sa harap ng mga hamong ibinato ng mundo sa kanila sa nakalipas na 250 taon, ay naging maayos naman. Ang ikalawang amyenda, karapatang magdala ng armas, malayang pananalita, at mga proteksyong nasa konstitusyon. Itong mga probisyong ito ay nilagay sa kanilang konstitusyon halos 250 taon nang nakalipas, bago pa man ang panahon ng internet, radyo at telebisyon. May ilang tao na nagdududa dyan. Tulad ko, minsan naiirita ako dahil kailangan mong ibigay ang parehong kalayaan kahit sa mga kaaway mo. At nakita na natin ang nangyayari. Sinusunog ng mga taong ito ang bandila ng Amerika. Binabastos nila ang Amerika at ang konstitusyon, pati na ang pamumuhay ng mga Amerikano. Wala tayong magawa dahil pinoprotektahan sila ng konstitusyon. Kaya minsan nasasabi ko, gawa ka ng paraan tungkol dyan. Pahiram muna, hayaan niyo ako maging si Stalin kahit isang araw lang. Nagbibiro lang ako. Eksaherado lang ako magsalita. O baka naman hindi. Pero sa hindi ko alam na dahilan, mukhang mas angkop ang modelong demokratiko ng Amerika sa pagharap sa ganitong kalokohan. Dahil sa two-party system, pipili ka lang kung kaliwa o kanan ang susuportahan. Pero kung kakanan ka, kailangan mo lang mahikayat ang 5 hanggang 10 milyong tao. Kung mauwi ito sa electoral votes. Pagkatapos,
Maari kang magkaroon ng malaking panalo. Maari kang magkaroon ng matinding tagumpay. Parang yung nakuha ni Trump noong eleksyon ng 2024. Hindi ko alam ang kahinatan ng midterm elections. Hindi man maganda para sa mga Republikano, nagkaroon pa rin siya ng matatag at magandang 2 taon. At nakita natin ang nagawa niya sa kapangyarihan. Malinaw ang mandatong pampulitika niya para sa deportasyon ng mga ilegal na migrante. At ginawa niya ito ng todo, kahit na naglulundagan ng mga makakaliwang Democrat. Hindi nila siya napigilan. Sa palagay ko, maaaring ang modelong Amerikano ang pinakamaganda. Nag-aalala ako sa Australia. Oo, nagkaroon kami ng two-party system, pero katulad ng sa UK, sa tingin ko, magiging multi-party system na rin kami. Malamang ay four-party system. Labor at ang Greens, One Nation, at ang Nationals at ang Liberals na kilala bilang koalisyon. Kapag sobrang dami ng kusinero, tiyak na masisira ang sabaw. Ginawa kong video na ito para ipakita kung gaano kasama ang UK. Panurin ninyo ito. Sinusuportahan namin ang mga Hudyo dahil para silang madaling target at isa sila sa pinakamatalinong tao. Sila ay inuusig na sa loob ng maraming siglo. Sila ay talagang inuusig na sa loob ng 2,000 taon, simula pa noon. Pinalayas sila ni Vespasian. Dahil wala silang sariling estado, sila ang pinakamadaling pagdiskitahan. Ngayon, kahit sa kanluran, panurin mo itong bagong video. Isang radikal na Muslim, hindi naman talaga radikal na Muslim, kundi isang normal na Muslim lang. Nakita lang niya ang isang lalaking Hudyo na halatang Hudyo ang itsura. Milapitan niya ito. At inatake niya ito. Kamusta? Sumasakay siya ng bisikleta. Nakita niya ang isang lalaking Hudyo at sinugod niya ito. Ha? Gusto na job? Nagtatrabaho lang ako. Ha? Natatrabaho ka habang naglalakad? May ginagawa lang akong trabaho. Hindi kita inistorbo. Anong ginagawa mo, Randy? Anong ginagawa mo, Randy? Binibidyo ka habang pinapanood ng marami. Anong ginagawa mo? May nagawa ba akong masama sa'yo? May nagawa ba ako masama sa'yo? Anong ginagawa mo? Randy, Bob, anong ginagawa ninyo? Randy? Ay pare, sana makasalubo ko siya. Sisisuraduhin ko makapunta siya sa dentista. Hindi ako pumapatay ng bata. Anong ginagawa mo, Randy? Ikaw ang pumapatay ng bata. Hindi ko alam ilang taon na ang Hudyo. Bata pa ang boses niya pero... Hindi lang talaga lumalaban ang mga Hudyo. Ewan ko kung bakit. Sobrang sibilisado na ang mga Hudyo, nakalimutan na nilang lumaban. Tingnan mo siya, maliit at kulang sa ngipin. Kaya ako siyang talunin kahit sa screen. Hindi ko sinasabing propesyonal akong manlalaban. Hindi ako ganon. Pero tingnan mo siya. Bob, akala mo nilunoko kita. Babaliin ko pa nga mo. Maliit na gago. Maliit na hayop. Oo, papakayin mo siya. Tanga ka ba? Wala pa akong pinapatay na bata. Pero kung di ka titigil sa daldal mo, baka may mangyaring patayan. At hindi ako yon. Bob, sino may hawak na kamera? Babasagin ko pa nga mo. Hindi mo binabasag alahas mo. Pinapatay mo mga anak mo sa panatan. Oh, pinapatay mo mga anak mo sa Paris. Meron ako. No. Uting ina mo. Hayop ka. Sa palatine, huwag mong akalay makakapunta ka ron. Babaliin ko ang panga mo. Kayong 30 puting inang Hudyo. Huwag mo siyang patulugin. Huwag mong gagawin yan, putong ina. Buksan mo ang pinto niya. Huwag. Oo, ang dumi mo, putong ina. Anong dapat nating gawin, mga tol? Anong dapat nating gawin kapag ganito na ito kalaganap? Halos linggo-linggo na ito. Mga 2 linggo lang ang nakalipas sinunog ang mga ambulansya ng mga Hudyo. Sa una, akala nila mga Hudyo rin ang may gawa. Mga British-Pakistani pala ang may gawa. Isa sa kanila, hindi pa nga British-Pakistani citizen. Kakagaling lang niya mula sa Pakistan kamakailan. May mga panununog sa mga restauran at negosyo ng mga Hudyo sa Melbourne at Sydney. Maisip ko agad ang hindi bababa sa 12 insidente. Sa tingin ko, siguradong may hindi bababa sa 50 o 60 mula 2023. Naalala mo ba? Nangyari ito sa London. Nangyari ito kaagad pagkatapos na ika-7 ng Oktubre. At sabi ng Met Police, wala kaming magagawa. Oo, wala raw silang magagawa tungkol doon. Dahil salita lang daw gamit nila. Okay? Hindi ko sinusuportahan ang ganitong ugali.
Malinaw tungkol sa taong ito, pero agad siyang inaresto. Itong siraulong baliw. Agad na inaresto. Pumatay ako kay Pop yan. Kaya malinaw na lasing siya. Wala sa sarili. 50 sa 80 taong gulang na lalaki. Naaresto na siya. Yan ang ginawa niya sa moske. Hindi ko yan nire-rekomenda. Dapat kondenahin yun. Pero naaresto siya dahil lang sa pagwawala habang lasing. Yung mga taong yon, yung karaban ng mga Muslim, mga ordinaryong Muslim, sinasabi nila na ang mga anak na babae ng mga Hudyo, mga anak nila, mga kapatid nilang babae, ay ayos lang. Dalawang antas ng Kia, dobleng pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Sa tingin ko, nangyari talaga yan noong panahon ni Rishi Sunak. Madilim talaga ang panahong ito. At mukhang lalo pang lalala ang mga bagay bago pa ito gumanda, kung gaganda man.